Ako po, pagmamalaki ko, naging bahagi ako ng isang pamilya na kapag ginagawa namin ito. Kahit na bumabagyo at kung ano man yung nalakas ng bagyo eh. Talagang hindi ako nakaakyat, dasal kami na makaakyat eh. Pero pinahintulutan kami talagang umakyat at makapagtrabaho at makasweldo. Tama. Hindi yun. Naging, tsaka yung mga tinutulugan namin, walang ilaw. Oo, yung gano'n. Pero masaya kami, kandila lang. Tapos ubod ng lamig. Ubod ng lamig. Nakakahanap kami ng saya sa lahat ng mga ginagawa namin. Oo. Tapos, lalo na yung sa production, at yung pinakamaliit na bahagi ng gumawa ng pelikula. Maraming salamat sa inyo at inalalayan nyo si Tatay Sol pag nirarayuman na siya. Ang lamig eh. Thank you si Dennis ka namin niyang nirarayuman siya. Tawag dito, memorable yung pag-akyat ko sa Atok kasi hindi first time kong nakapunta sa Atok Benguet. Dati pagka nakapunta ka ng Baguio, happy ka na dahil nakapag-Baguio ka na. Pero ngayon, pag nakarating ka ng Atok, hindi ka na ma-happy na sa Baguio ka lang nakarating. Pag nakita mo yung Atok, yung beauty ng Atok, nahirapan talaga kami pag-akyat, lalo ako. Nung umakyat kami, medyo inabot na ako ng gabi papunta ron from Baguio to Atok. Mga 11 na landslides ang dinaanan ko bago ako nakarating sa taas. Dahil sobrang bagyo. Lakas ng ulan. Pero nung narating ko yung Atok, tapos nakita ko nung araw, nung morning, sabi ko, grabe, nasa Pilipinas lang pala pinakamagandang lugar na dapat pag-shootingan ng mga movie maker at mga gumagawa ng TV shows. So, maganda yung idea ni Gabi na bago natin i-promote yung beauty ng ibang bansa, mas magandang i-promote na muna natin yung beauty ng sarili nating bansa para magkaroon tayo ng mas mataas na local tourism. Correct. Kaysa gastusin natin ang ating mga kinikita sa ibang bansa, try nyo na dito muna, panuorin itong pelikula na ito. Talagang na-maximize ni Direk Gabi yung ganda ng Atok. Ay, Dennis, from Baguio to Atok, ilang oras by... Well, nung time na umakyat kami, kasi nga dahil hindi ka pwedeng, ang bagal ng pag-ahon namin, siguro ako mga inabot ako ng 5 hours. Pero kung maganda ang panahon, siguro kaya ng mga 2 and a half. Kasi hindi ka mabilis dahil matarik siya eh. I think Atok is one of the highest level sa Benguet eh. Mas mataas pa to sa sikat na isang lugar doon sa mountain. Mas mataas pa siya sa Sagada. Di ba lagi natin na-mention Sagada? Pag napunta kayo ng Atok, mababa yung Sagada. Kasi from Atok, bababa, papuntang Sagada, pababa. So, tapos, na-excite ako sa pelikula dahil siyempre si Mucha yung laging kasama dahil magiging anak ko siya dito. By accident, naging anak ko siya rito dahil si Claudine ng talagang nanay niya. Nagkita kami by accident sa bus. At may mangyayaring hindi maganda, so mapupunta sa akin si Mutya. At maganda yung mga eksena namin, especially nung maliit pa siya, nung inaalagaan ko siya. And very touching yung mga moments namin, lalo na yung mga eksena namin ni Claudine. And this is my first movie with Claudine Barreto. That's why excited ako nung sabi ni Gabi sa akin na ako yung gaganap na Anton. Ayan, pag-usapan natin yes. Yung mga eksena niya with Claudine. Of course, Angelica too. Yes, ako very memorable itong Magic Hurts. Una-una. Ano ba? When Magic Hurts? When Magic Hurts. Itong movie kasi ito, nabasa ko yung script. Binabasa ko pa yung script, honestly, umiiyak na ako. Sobrang very emotionally and nakaka-relate ako. And then, nung nalaman ko yung character, Rachel Benevento is nanay ni Ernest. So, feel ko yung role ko kasi may anak ko lalaki. So, si Ernest lalaki, si Beaver Magdalas. So, nakita ko doon sa pelikulang ito, it's not hindi lang magaling na mahusay ni director si Gab Ramos, ang production, mababait,
pati ang buong staff. Dito ko nakita yung nakaramdaman ko ng family. Kasi usually, di ba, pag nag-shooting ka, after the shooting, wala na, kanya-kanya na. Dito, shooting friends lang yung iba. yes. Kanino mo naranasan yung dati? Dito kasi sa Magic, dito sa Magic Girls kasi naranasan ko na yung para kami isang pamilya. Dito sa When Magic Girls. Yeah, When Magic Ano Girls. experience mo dati yung shooting friends lang? Hindi naman. No comment ako. Dito kasi sa movie nito, nararamdaman ko yung pamilya kami. And everything tuwing umaarte kami na Beaver and dito sa eksena ko, dito ko talaga nailabas yung sakit, yung pain, failure, hurts. So sabi ko, it's a perfect timing yung bibigay sa aking role dahil marami akong tinatagong mabibigat na nasa loob ko, na ilabas ko lahat dito sa movie nito. And I'm very happy na I'm glad na ako yung nanay ni Beaver Magtalas dito. At ang huhusin, umarating din ng mga bata. Si Mutia, si Maxine, si Dennis, lahat sila. Actually, nagulat nga ako, si Sol pala ang asawa ko dito. Sabi ko, sino ang asawa ko dito? Ako po. Ay, ikaw pala ang asawa ko dito. So, nakapag-asawa ako ng mayaman. Na isa kong elegant na businesswoman na martir na nanay. So, dito sa movie ito, kakaiba po. Abangan nyo, sobrang ganda. Hindi lang yung tourism, favorite place ko ang Baguio, mahuhusay ang mga artista, mahuhusay ang director, at magandang script. Napakagandang istorya. Hindi kayo uuwi na malungkot. Uuwi kayo ng masaya na may kasamang luha sapagkat tagos sa puso yung eksena. Masaya. Yeah, para kasi iyak, diba, in love. Kasi because I believe love is sacrifice, love is blind. So dito mo makikita lahat yung ano ibig sabihin ng pag-ibig. So kung gusto mo naman ng totoong pag-ibig, what is love, panoorin niyo po itong pelikula nito. Thank you very much. Purpose po ng story is kailangan yung main cast ko, which is si Mutia, kailangan siya nasa province look siya. Yun ang una, kasi nailayo siya ng kanyang tadhana para makapunta doon, parang gano'n. So, ang sunod na question, sa team namin, saan natin ilalapak yung, anong milyo tayo? Bakit ang layo? Oo, so, anong milyo natin? Anong bago sa milyo? Sabi ko, Baguio, marami ng Baguio. Sagada, marami ng Sagada. Try natin yung Atok, may nag-suggest. So, nung pinupuno namin yung hunting location doon, sabi, so para kami check ng magazine, check kami ng check. Oy, napanood ko na yan, nakita ko na yan, nagkapita sila dyan. Pasya na natin, puntahan natin. Dahil kulang-kulang 2 weeks po yun, kumikot talaga kami, na-pinpoint namin yung mga lugar na, wow, hindi ko ito napuntahan ng kahit sinong bisita. Wow, hindi ko pa nakita sa Instagram ko. Wow, hindi ko pa nakita nyo ng daan, flower farm. Pero nakita nyo ba yung Cypress? Unang panahon, sa panahon ng hapon, may pumunta doon. Tapos natin nila yung mga mountain of Cypress na halaman. Nakita nyo ba yung puro cactus naman na iba-ibang buke. So sabi ko, dito natin kunin. So para may story din sila, meron pa silang catalog na pag nakita nila, puntahan namin yun. Makakatulong din tayo sa LGs ng Atok. At batch na match po bilang flower arranger siya. Considering this is my first ever film, and bago lang din po ako sa industriya, hindi pa po nagka-teleserye, and yung background ko po before that, before this project, the When Magic Hurts. It's a small series sa Pi channel, if you're familiar with that channel as well. So I can really say po na wala pa po ako masyadong experience, and I can really say that experience is the best teacher. So what I did po, it's very challenging for me, so I really take the opportunity to have the Star Magic acting workshop under Direct Ryan Carlos, kasi I truly believe po na lahat naman na pag-aaralan po. And by that po, yung kaba, natuturuan din kami doon kung paano yung, kasi po I can't deny na I feel kaba whenever I'm in front of the camera and in front of the veterans as well. That's why I can't deny na I feel kaba. That's why the workout really helps po. It's a bit challenging.
kung masasabi ko po kung maganda ba or nabigyan ko ba ng justice yung role ko, ang masasabi ko lang po, I really did my best, and ang makakasabi lang po nun, kayo po at yung mga viewers ko. Okay, so you feel ka ba ha? Okay. Ikaw ba siya? For me po, yung sa role ko, na-challenge po ako kasi nung nag-usap kami ni Direk, sabi niya sa akin, gusto mong makita sa'yo na strong ka. Strong ka, pero sa loob basag ka. So nung sinabi po niya yun, sabi ko, kinabahan po ako actually, kasi parang kailangan, nasa loob lang po yung fragile side mo talaga eh, pero strong ka. Tapos, for me, sa portrayal po, hindi ko pa po kasi napapanood. Hindi po namin napapanood yung full movie. So, ako po, actually, tinatanong ko si Direk, kamusta? Kasi ako po, sa totoo lang, sinajudge ko rin po yung acting ko. Kapag may mga scenes po, ganyan, tinitignan ko po if, like, satisfied ako, or, ay, sayang, kulang, parang ganyan po. So, sa totoo lang po, kinakabahan po talaga ako kasi hindi ko pa po alam kung ano yung magiging review, ano ba talaga yung final say ng mga tao. Pero, for all I know po is, I did my best naman po. It's because of Direk po kasi hinahayaan niya kami na mas mag-improve. And, tinatanong niya kami, kampante ka na doon. Very open si Direk sa mga suggestions po. So, for me, super big help po nun. Yan po. And thank you mucha. Next, Bieber. Ako po, it is fulfilling. Pero hindi pa ako namin napapanood yung movie entirely, so I can't say that to 100% extent. Pero it's fulfilling po because, as I've said before, isa po talaga yung rom-com sa mga gusto kong ganapan na roles. And very thankful po ako na naganapan ko po to for my first time here. And ayun po, in my struggles, yung confidence ko nga po. So I really had to face po talaga yung pakikipag-socialize with others. Kasi before I was very afraid. So in school po, I started to trying to open up topics po with other people there. So I feel like malaki po in-improve ng confidence ko since then. Okay. And that's also very fulfilling.